Mga kababayan, ano ang mararamdaman ninyo kung ang inaasahan nating malaking tulong sa ating hukbong dagat ay darating na parang tigre na walang ngipin? Sa mga nakalipas na talakayan at balita, marami sa atin ang nakaramdam ng kaba at pangamba. Bakit? Dahil may usap-usapan na baka raw dumating ang mga Abu Quma-class destroyer escorts mula sa bansang Hapon na halos ganap ng nabawasan ng ngipin. Yung tipong, tatanggalin daw ang lahat ng advanced weaponry, at tanging ang 76mm main gun lamang ang may iwan para sa ating Philippine Navy. Isang nakapanlulumong senaryo, hindi ba? Pero teka muna, huwag muna tayong mawala ng pag-asa. Dahil isang kapana-panabik na sulyap sa hinaharap ng ating sandatahang lakas ang sumabog sa internet kamakailan. Isang lumabas na screenshot mula sa bansang Hapon ang tila nagbibigay ng napakalinaw na pahiwatig kung ano nga ba ang totoong kapasidad ng mga barkong ito sa oras na formal ng may turnover sa Pilipinas. Totoo nga bang completely hinubaran ang mga barkong ito? O may naiwan na mga game-changing weapons na magpapalakas sa ating depensa sa karagatan? Samahan ninyo akong himayin ang pinakabagong defense update na ito. Ito ay isang balita na siguradong ayaw ninyong palampasin. Kaya mag-subscribe na, hit ang notification bell, at simulan na natin ang ating malalim na pagsusuri. Bago natin silipin ang nasabing viral na screenshot, intindihin muna natin kung bakit ganito na lamang ang naging atensyon ng mga defense enthusiasts sa isyong ito. Ang Abu Quma-class destroyer escort ay isang highly capable na barko. Disenyo ito para sa anti-submarine warfare at surface combat. Ngunit sa tuwing may foreign military transfer o pagpasa ng mga military assets mula sa isang bansa papunta sa isa pa, normal na protocol ang pagtatanggal ng mga highly sensitive at classified na teknolohiya. Dahil dito, marami ang nangamba na baka ang mga Abu Quma class na ipapasa sa atin ay maging glorified patrol boats na lamang. Inisip ng marami na baka tanging ang 76mm OTO Malara compact gun na lamang ang matira sa bow o unahang bahagi ng barko. Kung mangyayari ito, mababawasan ng husto ang deterrence capability ng barko laban sa mga makabagong banta sa ating mga teritoryo. Pero, iba ang kwentong ibinunyag ng isang sikat na Japanese media outlet. Batay sa kamakailang screenshot mula sa isang dokumentaryo ng NHK Japan na tumatalakay sa kanilang kasalukuyang defense posture, tila hindi naman pala completely hinubaran ang mga barkong ito bago ipasa sa ating bansa. Kung susuriing mabuti ang nasabing imahe mula sa dokumentaryo, makikita natin ang kasalukuyang estado ng isa sa mga barko na pinaniniwala ang inihahanda na para sa turnover. At dito na nagsisimula ang napakagandang balita. Hindi totoo na 76mm gun lamang ang naiwan. Ngunit, para maging balanse tayo sa ating pagsusuri, unahin muna natin ang masamang balita. Ano ba ang kumpirmadong nawala? Kung titingnan natin ang gitnang bahagi, o ang tinatawag na midships ng barko, makikitang ang Type 74 ASROC, o ang anti-submarine rocket launcher, ang kumpirmadong tinanggal. Dati itong nakapwesto sa mismong gitna, ngunit ngayon ay tanging ang mount o pedestal base na lamang nito ang natitira, batay sa nasabing imahe. Nakakalungkot ba ito? Oo, dahil malaking tulong sana ang ASROC laban sa mga submarino. Ngunit, hindi na ito nakakagulat. Ayon sa mga defense analysts, sadyang malaki ang posibilidad na tanggalin talaga ang ASROC. Bakit? Dahil ang Type 74 ay nagtataglay ng mga espesyal at sensitibong teknolohiya na mahigpit na binabantayan ng bansang Hapon. Bukod pa rito, ang pag-maintain at pag-operate ng mga anti-submarine rockets ay nangangailangan ng napakataas na antas ng technical at logistical support na baka masyadong maging mabigat para sa initial na phase ng integration natin sa barkong ito. Kaya naman, ang pagkawala ng ASROC ay isang bagay na matagal nang inaasahan ng mga eksperto. Pero kalimutan muna natin ang ASROC, dahil dito papasok ang napakalaking ginhawa at magandang balita para sa buong Philippine Navy. Sa kabilang banda, napansin ng mga matatalas ang matang analysts na ang Phalanx Close-in Weapon System, o CIWS, ay mananatiling nakakabit sa orihinal nitong posisyon sa stern o aft superstructure ng barko. Para sa mga hindi pamilyar, ang Phalanx CIWS ay itinuturing na huling linya ng depensa ng isang barko laban sa mga incoming anti-ship missile at aerial threats. Ito ay isang radar-guided, rapid-fire Gatling gun system na kayang magpaulan ng libu-libong bala para wasakin ang anumang missile na nakalusot sa mga long-range defenses.
Nangangahulugan lamang ito na malaki ang tsansa na makakarating sa atin ang mahalagang radar-guided defense system na ito. At hindi lang yan, hindi rin nawala ang mga Harpoon anti-ship missile launchers. Tulad ng Phalanx CIWS, mananatili pa rin ang mga ito sa kanilang pwesto sa aft section ng midships. Ang Harpoon missiles ay nagbibigay sa barko ng napakalakas na over-the-horizon strike capability. Ibig sabihin, kaya nating umatake sa mga kalabang barko mula sa napakalayong distansya. Bagamat ang mga nakikita natin sa screenshot na ito ay hindi pa opisyal na pahayag mula sa gobyerno, at hindi pa 100% kumpirmadong huling kalagayan ng barko sa oras ng turnover, sumusuporta naman ito sa mga naunang pagsusuri ng maraming defense analysts natin. Ano ang sikreto kung bakit posibleng naiwan ang CIWS at Harpoons? Simple lang. Ang mga ito ay American-made systems. Ayon sa mga eksperto, ang mga American-made systems tulad ng Phalanx at Harpoon ay may napakataas na pagkakataong maaprubahan ng Estados Unidos para maipasa sa Philippine Navy, dahil na rin sa ating mahigpit na alyansa at Mutual Defense Treaty sa Amerika. Hindi ito katulad ng ASROC na isang sensitibong Japanese domestic technology. Kaya ang presensya ng mga kagamitang ito sa screenshot ay nagbibigay ng malaking kumpiyansa na ang Amerika ay nagbigay na ng basbas upang isama ang mga armas na ito para sa pagpapalakas ng ating depensa. Kung magkatotoo man ang mga pahiwatig na ito, at sana nga ay ito na ang magiging pinal na estado ng ating mga parating na Abukuma-class destroyer escorts, walang dadang isa itong napakalaking upgrade at pag-angat sa overall combat capability at deterrence power ng ating hukbong dagat. Dito papasok ang isang napakagandang argumento pagdating sa deployment. Sa papel, inaasahang magsisilbi ang mga barkong ito sa literal combat force ng Philippine Navy dahil sa kanilang orihinal na disenyo bilang mga destroyer escort na nagpapatrolya malapit sa pampang. Ngunit, makinig kayong mabuti, sa ganitong antas ng firepower at air defense equipment, may Phalanx ka na, may Harpoons ka pa, mas makakabuti at mas kapaki-pakinabang kung ilalagay ang mga ito sa offshore combat force. Bakit? Upang magbantay sa mas malalalim at mas malalawak na teritoryo ng ating karagatan, tulad ng ating exclusive economic zone. Sa ganitong setup, mas mapapakinabangan natin ang kanilang long-range radar at advanced weaponry laban sa mga mas malalaking banta sa bukas na dagat. Sana nga ay ito na ang ganap na katotohanan, dahil kung sakali, ang pagdating ng mga Abukuma-class na may buong pangil ay isang senyales na hindi na tayo papayag na maging mahina sa sarili nating karagatan. Kayo, mga kababayan, ano ang inyong opinyon sa balitang ito? Sang-ayon ba kayo na dapat ilagay ang mga Abukuma-class sa offshore combat force imbis na sa literal combat force? At ano ang pakiramdam ninyo na nakita natin na mananatili ang mga Phalanx at Harpoon sa mga barkong ito? E-comment ang inyong mga pananaw sa ibaba dahil binabasa ko ang inyong mga komento at pinag-uusapan natin yan. Kung nagustuhan ninyo ang update na ito at ang ating pagsusuri, huwag kalimutang i-like ang video na ito, e-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakabagong kaganapan sa ating sandatahang lakas at Philippine hukbong dagat. Maraming salamat sa panunood, patuloy nating suportahan ang ating mga unipormadong hanay, at mabuhay ang Pilipinas. Hanggang sa muli.